Raquel almost stripped herself of running as fast as she could just to reach the hospital where her mother was sent. Nang makita niya ang abogado ni Elizabeth ay nagmamadali niya itong nilapitan ng may namumulang mga mata. Where is she? Madiin niyang kinapitan sa mga braso ang matandang lalaki. Nanatiling seryoso ang mukha nito. I'm sorry, Miss Raquel, but she's still undergoing an operation to save her life. I'm not going to lie about this matter. She's in a very critical condition because of the explosion. There's a high chance of not surviving at all. What the hell do you mean? Nasunog ng apoy yung buo niyang katawan at napakatindi ng natamo niya sa pagsabog. Manahimik ka! Kumibot-kibot ang ibaba niyang labi saka napaiwas ng tingin. Pinigilan niyang mapaluha habang tinitigasan ng hikbing nagpupumilit kung mawala sa kanyang lalamunan. Hindi ba trabaho mo isang abogado? Hindi ka doktor para magsalita ng ganyan. Sinamaan niya ito ng tingin sa kabila ng labis na pamumula ng kanyang mga mata. Wala sa iyong desisyon kung makakaligtas siya o hindi. Gayunpaman, nasaksihan ko ang pangyayari, Miss Raquel. At hindi lang itong unang beses na nakasaksi ako ng ganito. Normal para sa mga may kapangyarihang tao ang assassination attempts. Sinasabi ko lang ang kondisyon ni Mrs. Saavedra para mahanda mo na rin ang sarili mo sa kalalabasan ng pinasok niyang gulo. Mapait siyang napasinghal ng hangin. Trabaho mo dapat ang proteksyonan ng mama ko, hindi ba? Anong klaseng abogado ka at pinatalo mo pa ang case niya? Kung ikaw naman, kaya itong pasabugin ko. Agad na nilamon ng sama ng loob ang damdamin niya. Imbes na magluksa sa nangyari kay Elizabeth. Ipapaalam ko na sa inyo, kampi niyo ako sa anumang kasong kinahaharap niyo mag-ina. Kaya naman kung may malaman akong kahina-hinalang tao sa likod ng nangyari kay Mrs. Saavedra, hindi ako mag-atubiling ipaalam sa inyo agad. Wala pang emosyong saad ng abogado. Raquel almost couldn't believe how heartless that lawyer was before he left her hanging. Para itong hindi concerned sa nangyari. Naifiyom niya ang kamao at napasabunot sa kanyang buhok. Kanina lang ay katawagan niya pang mama niya upang ipaalam sa kanya ang nangyari. Nang bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na pagsabog mula sa cellphone at tuluyan ang naputol ang tawag. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng dibdib niya habang nagmamadaling magmaneho sa lugar na ito. At habang nasa biyahe ay ipinaalam na sa kanya ng lawyer na yon ang nangyari. She didn't know what to feel. May hinanakit siya sa mama niya. Pero ang puso niya ngayon ay parang paulit-ulit na nilalamutan kung siya nagdudulot ng kakaibang sakit. That woman, her biological mother, Elizabeth, threw her in the orphanage. No different than a dog. Hindi niya ito kahit patawarin. Pero hindi niya naman muling maiisip na iiwan siyang muli nito. Dahil nangako na ang mama niya na hindi na siya muling pababayaang mag-isa. I will never forgive you if you die. Pinanghihina ang mga tuhod siyang napaupo sa kalapit na upuan sa labas ng emergency room, kung saan niya nababatida na sa loob ang mama niya. You're cruel if you live again. Hindi kita mapapatawad. Puno ng hinanakit niyang sinabunutan ng sariling buhok, marahil ay walang ibang mapagbubuntungan ng galit. Kinagat niya ng sobrang diin ang ibaba niyang labi dahilan upang magdugo ang mga ito. Saka lamang niya napansin ang mga luhang tumatagaktak mula sa dalawa niyang mga mata. I will kill whoever is behind this bullshit. What the fuck do they want to bring us down to? Sa haba ng listahan ng mga pinaaway niya at ng mama niya ay hindi na niya alam kung sino ang uunahing pagsuspetsyahan. At hindi rin nawawaglit sa kanyang isipan ang malaking posibilidad na si Zack mismo ang may gawa. Alam niya ang kakayahan ni Zack. Mangyaring alam na nito na may kinalaman siya sa nangyari kay Audrey, kahit pag-aano siya kagaling umarte at kahit gaano kalinis ang madudumi niyang gawain. Zack is a ruthless man. She still remembered how he shot her just because of Audrey. Nag-apoy ang galit sa puso niya nang maalala na naman iyon. Raquel! Napamulagat siya ng mga mata nang umalingaw-ngaw sa paligid ang pamilyar na boses. Mabilis pa sa kidlat siyang napaangat ng paningin upang tignan ang pinagmula nun.
Agad siyang napatayo nang mapagtanto kung sino yon. Kuya! Ang kanina niyang galit ay agad na naglaho na parang bula. Lumambot ang ekspresyon sa kanyang mukha kasabay ng panlalambot ng puso niya. Hindi nakawala sa paningin niya ang namumularing gilid ng mga mata ni Zack at pamumula ng katangusan ng ilong nito na nagbibigay lamang ng alindog sa pagkagwapo ng mukha nito. Malalaki ang hakbang na lumapit sa kanya si Zack. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Raquel nang yakapin siya ng mahigpit na lalaki. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya sa ginawa nitong yon. Napapigil siya ng hingin. Lubos na hindi makapaniwala. Ganoon na lang ang init na naramdaman niyang dumadaloy sa pisngi niya at ang kakaibang kiliti ng kalamnan. Naamoy niya ang bango ni Zack na buong buhay niyang inaasam-asam. Subalit bago pa man niya ito mayakap pabalik ay kaagad itong humiwalay sa yakap. Nanatili naman ang sandaling init na kanyang nararamdaman sa katawan. Are you okay, Raquel? Natural at pangkaraniwan pa rin ang ekspresyon sa itsura nito ng matingala niya. Ngunit ang pag-aalala ay maririnig sa boses nito. Madiin siya napalunok at ilang beses na napakurap. Okay lang ako, kuya. Where's mother? What happened? I received tons of phone calls to let me know what happened. But I don't understand any of it. Nagsalubong ang mga kiling nito sa kagumuhit ang pag-aalala sa mga mata. Mother is alright, right? She's safe, right? Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Raquel. The look of concern in her brother's eyes is so admirable that when you stare at it, your heart will automatically melt. Zack is worried about their mother's safety. There is no reason why Zack would fake something like this. Kilala niya ito. Totoong tao si Zack na hindi pinapeke ang emosyon nito. He would rather hide it than fake it. He would rather turn stone cold than be annoyingly plastic. Kaagad niyang pinilit ang mapaluha at napagtagumpayan yon. It turned out that she's a much more capable actress than Audrey. Kuya, sinabi nila na baka hindi makaligtas si Mama. Ginawa niyang oportunidad ang pag-akto ng mahina para yumakap sa bewang ni Zack at isubsob ang mukha niya sa matigas nitong dibdib. Paano na to? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala sa akin si Mama. Hindi ko kakayanin, kuya. Hindi ko kaya mag-isa. Una si Audrey, tapos ngayon si Mama. Ano ba nangyayari? Sino bang gumagawa ng kasama na to sa atin? Paano na lang ako? Ayokong maiwan mag-isa. Sandaling hindi nagsalita si Zack. Bago niya maramdaman ang palad nitong humahaplo sa kanyang ulo, animoy nagpapatahan sa kanya. Shh, you're not alone, Raquel. I'll be here with you. Zack's deep whispers gave her goosebumps. Mother will survive. Until then, why don't you stay with me? Para na rin sa kaligtasan mo. Nanigas siya sa kinatatayuan. Gulat na napatingalang muli rito. Talaga? Will you let me stay with you? Hindi mo na ako ipagtatapo dyan? Hindi na ako ban sa mansyon mo? A hint of gentle smile arose on Zack's lips. Yeah, stay with me in the mansion so you won't feel lonely until Mother is awake. Matinding pagnanasa ang agad na kumislap sa mga mata ni Raquel. Iba't ibang senaryo kaagad ang naglalaro sa isipan niya. All of them were full of lewd fantasies she's been dreaming of ever since she set her eyes on Zack. This is her chance to fill the gap between them. An opportunity to prove to Zack that she is something that his wife will never be. Wow! It has been a while since huli ako nakapasok sa loob ng mansyon mo, kuya. Pero ang laki kaagad ng pinagbago, ha? Mas lalong gumanda at naging makabago ng napaglumaan mong mga gamit. Nakakairitang tinig ni Raquel ang kanina pang naririnig ni Zack. Kung pwede lang ay mapalayas na ito agad sa mansyon kahit katatapak pa lang nito sa loob ay gagawin na niya. Ngunit may maliit na ngiti niya pa rin itong tinugunan. Of course, my wife effortfully arranged all of this that you see. She brought life to this mansion. Nakita niya pag-udlot ng malawak na ngiti ni Raquel nang mabanggit ang asawa niya. He almost wanted to sew her mouth shut for showing him that kind of emotion. Oh, napalabi pa ito. Well,
Audrey is quite creative. I'm impressed. But I'm sure may mas igaganda pa tong mansion mo. Naalala mo, palagi kaya ako nagbibigay ng suggestions dito pero hindi mo lang ako pinapakinggan. Kung noon mo pa sana ako hinayaan na baguhin to, edi sana mas maganda pa to ngayon kaysa rito. Dinaan nito sa biro at tawa ang pagiging hipokrita. Sa isip-isip ni Zack ay pinadugunan niya ang bunganga nito. Dahil bakit naman niya hahayaang maniobrahin itong mansion niya? She's acting like someone close to him, yet in fact, he always vomits her whole existence. Raquel's boldness and hypocrisy are growing as she gets older. He always found her creepy and weird when he was only a teenager, and he didn't even bother looking at her because of that. But now, he could clearly see her transparency, like vague plastic. Sana pala noon pa niya iyon nakita. Masyado siyang naging malamig sa babaeng to kung kaya't wala siya noong nilaan maski minuto rito. Hindi niya nakilala agad ang tunay na pagkatao. Kung may babalik lang ang oras, ay ginawa na niya. Nang sa gayon, ay hindi na mapahamak pa si Audrey at ang anak niya. Hindi sana'y masaya sila ngayong pamilya at hindi na nangyari pang nadulot na kabaliwan ni Raquel. She's a real psychopath. There is something very wrong with her brain functions, na hindi tulad kay Marian. Dahil si Marian ay mahina ang loob na baliw. Pero si Raquel ay malakas ang loob na baliw. Mas delikado ito at siya dapat na mas lalong nilalayuan. Ang utak nito ay hindi mo basta-bastang magagawang mamanipulahin. Because she thinks critically. And she's not only basing her decisions on her emotions. She's good at twisting people around and playing with their minds and emotions. Pareho silang dalawa na walang moral, subalit magkaiba pa rin. Hindi magsasayang ng oras si Zack na makipaglaro sa iba. Kung may gusto siyang gawin, ay agaran niyang gagawin sa mabilis na pamamaraan. But Raquel is someone who uses a kind of slow burn, mental trauma, and torture on someone that would leave a mark for a very long time. Zack could see how sadistic Raquel is. It feels like she wants everyone to kneel below her feet and be her puppets. That is her satisfaction and happiness. At malayong magustuhan ni Zack ang ganitong klase ng babae. Hypocrite, sadist, manipulative, and perfectionist. Baka mauwi lang sa wrestling ang pagsasama nilang dalawa. Iniisip niya pa lang ay mas gugustuhin niya nalang barilin ang sarili niya. So, nasa na nga si Audrey, kuya? Kuryoso at may pag-aalalang tanong pa ni Raquel. Why aren't you still allowing me to see her condition? Gusto ko lang naman siyang bisitahin eh. Bakit bawal? I'm sure, matutuwa pa siya kung makikita niya ako. Hindi ba nga? Nangako na siya sa akin na magkikita na kami ng madalas. Kinulit-kulit siya ni Raquel tungkol sa bagay na yon. Nasa taas ba siya ng mansyon? Sa kwarto, puntahan ko ah. Nauubusang pasensya siyang napapuntong hininga. She's not here. Natameme si Raquel bago muling napatanong. Ha? Bakit wala siya? Nasan din pala yung anak niyo kung ganon? Hindi ko pa nakikita pamangkin ko. Nasa mo naman sila dinala? Is that why you invited me here? Because they're not here? May mapupungaw na mga mata niya yung pinakatitigan. Would you rather see them here? Oh, huh? What do you mean? Of course, I looked forward to coming here to see them. At saka, ano namang rason kung bakit mo ako dadalhin dito na walang asawa at anak mo? He could see how Raquel is torn between wanting to know where Audrey and Dazelle were and wanting to know why he would want to be left alone with her here inside his mansion. Raquel wants to inquire about information, but then again, she was being subdued by Zack's charm. Nagpapagaling si Audrey sa ospital. Hindi rin naman mapahiwalay sa kanyang anak namin kaya kasama niya lang. Bigla niyang pag-iba sa usapan. Kung ganon, nasa mabuting lagay si Audrey. Why? Do you want her dead so badly? Kung totoo mong patay si Audrey, hindi sana'y naghihingalo na rin ang babaeng tungal. Subalit ang totoo ay wala pa sa mabuting kondisyon si Audrey. Hanggang ngayon ay hindi pa ito gumigising. At wala rin naman ito sa pangangalaga ng ospital. Tinatago niya mag-ina niya kasama sina Panying, Helena at Frey
na silang nangunguna sa pangangalaga sa kanila. Kahit na magkalayo sila ngayon, panatag ang loob niyang wala nang mangyayari masama dito. Kung ang mga magagaling na doktor ay hindi pa kayang isalba ang buhay ng asawa niya, he would just simply end everything from there. No one would stay alive. Give your things to the maid, then follow them to your room and rest. We already had dinner, so we'll wrap it up for tonight. Kung may problema, nasa office room lang ako. Okay, kuya. Dinala niya sa loob ng mansyon si Raquel dahil unang-una, kung hindi niya aagawin ng pansin nito ay mapopokus ang tuon nito sa nangyari kay Elizabeth at patuloy pa na pangpepeste sa buhay ni Audrey. Mas madali para kay Zack ang ikulong ang babaeng to sa teritoryo niya nang hindi na maghasik ng kahibangan sa labas na maya't maya niyang kailangang i-monitor. Boss, gawa ng droga. Seryosong saad ni Ramil na makapasok sa opisina ni Zack. Let me see. Pinatong ni Ramil ang itim na briefcase sa ibabaw ng lamesa saka iyon binuksan. Kung titignan, ang mga likidong nakapaloob sa maliliit na bote ay pawang pangkaraniwang alak lamang. Ngunit iyon ay mga illegal na droga na mismong kanilang hinagilap. A drug that can make someone moron, have hallucinations, and become a coward just by intaking every small drop a day. Nakakalokong tumaas ang sulok ng labi niya. A perfect match for someone like Raquel. I'd say, perfecto. Napapatangong pagsang-ayon pa ni Ramil. Yeah, let's play with her a little. Nung umalis si Ramil ay hinalo niya ang droga sa bote ng red wine. Kapag kuwan, gaya ng inaasahan ay kumatok sa pintuan ng kanyang opisina si Raquel bago ito pumasok bago pa man siya makapagsalita. He underestimated her boldness. Nakita niya si Raquel na may suot-suot lamang na kulay pulang manipis na pantulog na dress. She's obviously showing her cleavage and her hourglass body to him, which he finds very disgusting. This woman is blatantly trying to tempt and seduce him. Is there a problem? He acted as if he weren't noticing her misbehavior. Kuya, umaakto pang nahihiya si Raquel na lumapit sa kanya. Bahagyang naupo sa lamesa niya. Kasi hindi ko maiwang mag-alala sa kalagayan ni mama ngayon. Kahit pa ibaling ko sa ibang attention ko, sadyang pumapasok pa rin sa isipan ko ang sinabi ng abogado niya na wala na siyang pag-asang mabuhay. Ngayon pa lang, pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Namasapa ang mga mata nito habang namamaos ang boses na nagsasalita.